Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magandang lalaki at babae. Kinakabot mo sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. So muli po, we welcome you, brothers and sisters, ang aming mga kapatiran na nanonood sa iba't ibang dako ng daigdig. Hallelujah. Sa iba't ibang lugar, muli, samahan niyo kami. Let's all worship and praise our Lord Jesus. Hallelujah. And kung ikaw ay na-bless, you can leave a like and please share na rin po yung ating videos para sa mga ating kapatiran. Hallelujah. Hallelujah. And today is Sunday. And hallelujah. Another day of refreshments of our spirit to the Lord. So, muli po, samahan niyo kami. Please join us as we worship and praise the Lord. And again, if you feel blessed and if you need prayer para sa ating mga kapatiran na nanonood, you can actually message and you can reply email if you feel blessed sa mga words na nagaling sa ating Panginoon na narinig mo. So, muli po, huwag na po natin patagalin. I invite everyone to stand up and please prepare our hearts to the Lord. Hallelujah. Mga kapatiran na nanonood, naway samahan niyo kami. Alam natin, marami tayong ginagawa sa bahay, but again, sana masamahan niyo kami sa panalangin para ihanda ang ating puso sa Panginoon. Let's close our eyes and prepare our heart to the Lord. Oh Jesus, taas-taas ng Diyos, makapangyarihan naman. O Holy Spirit, we honor you. We give you praise and glory, Lord God. Today, Lord, we want to give you our best. We want to give you our time. And we want to give you our life, Lord. We want to honor you, Jesus. Sa lahat po ng mga panahon na we are battling in every trials and challenges in our life, Lord God, you are there. And every time that we cry and every time that we laugh, Lord God, you are there. In every situation of our life, in every moment, you are there, Lord God. Hindi nyo kami iniwan, Panginoon, kahit minsan. Even though sometimes, Lord, that we forget ourselves, we forget about we are Christian, Lord God. You are there. We thank you, Lord, for everything, Lord God. We thank you for the blessings. We thank you for everything that we are gaining, Lord God. Hindi po kami magiging kompleto, Panginoon, kung hindi po kayo nasa amin, Lord. Salamat, Panginoon. And today we want to honor you with our voice. We want to worship you in spirit and in truth, Lord God. We want to shout how great you are, Lord Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, as you fill this place out, Lord. Our heart will be filled with joy to honor you, Lord God. Pagkat ikaw lang po ang Panginoon, hindi nagbabago, magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang mataas na papurit magsamba sa inyong pangalan, O Jesus. Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Are you ready? Praise you, Jesus. Hallelujah.
sa'yo'y sumasabog. Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Yes, Lord, kung dakila ka, tanggapin mo ang aking papuri. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, dahil sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, dahil sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, dahil sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, dahil sa'yo iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila
dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit magbago ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. At kahit magbago ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Kaya naman po, Panginoon, tanggapin niyo po lahat ng papulit pagsama sa akin. Hallelujah. Patuloy po tayong tumawid ng papulit sa akin. Praise your name, Jesus. May bang nagmahal sa akin ng tulad mo? Ibig mo'y wagas sa pinagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging magmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan ay aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa'yo tanging magmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan ay aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas.
Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Nalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Ngalan mo, karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat na ngalan mo. Karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat na ngalan mo. Karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat na ngalan mo. Karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat na ngalan mo. Karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat na ngalan mo. Karapat-dapat na papuri ko'y sa'yo. Itanghal ka sa kalangitan, ang kalahatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itanghal ka sa kalangitan, ang kalahatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Dakila ang pangalan mo. Dakila ang pangalan mo. Dakila ang pangalan mo. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, Lord Jesus. Tunay nga ikaw ang tinatas, Lord Jesus, sa kulito, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat kang bigyan ng papuri pagsamba, Lord Jesus. Hallelujah. We praise your name. Lahat po tayo pumalakpak na malakas.
Dahil patuloy po tayong magtuloy sumamba sa ating dakilang Diyos. Naniwala ba kayo na dakila ang ating Panginoon? Parang hindi ah. Naniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Parang dito lang ang malakas sa ating parang ito, malakas. Last, naniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Wala pa sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. When you say to your neighbor right now, God is great in your life. Say to your neighbor right now. Oh, everyone, look here, look here. Okay, look here. Gayahin niyo ako, gayahin niyo. Please come with me. God is great in your life. Oh, say that to your neighbor right now. Come on. God. Oh, tuloy. Okay, step by step. God is great in your life. Come on, say to your neighbor right now. God is great in your life. Amen. For our first timers who have come here, we have deaf brothers and sisters who are here in the front. So we welcome them, and that's why probably some of you were wondering, what is Pastor Rainer doing? Speaking and signing. Anyways, I'm signing, you are wondering, so that's biblical. Anyway, just kidding. So I want all of us to, go around, shake hands with one another. Amen. Wait. Men with men, ladies with ladies, you can hug one another. Men with ladies, you can shake one another. Go ahead and say, God is great in your life. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo.
know, look here to everyone. The Bible says, where there are two or three that gather in His name, Jesus said, He is there. Amen? Do you believe that Jesus is here today? Parang ang lulungkot niyo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, nakikita ko si Kristo sa buhay mo. Say to your neighbor, I can see Jesus in you. Amen? Praise God. You know, there is no other place where we can have true joy except in the presence of God. Amen? Hallelujah. The Bible says, in His presence, what? There is fullness of joy and what? In His presence, there is fullness of joy and peace forever. Oh, hallelujah. Mga kapatid, see, even kids are shouting hallelujah. That's what Jesus said. From the mouth of babes, you have ordained praise. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. God is good. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Just send some right now. The Holy Spirit. Hey, we close our eyes, please. Sige natin ating mga mata. Gusto ko lang ngayon na kausapin niyo ang banal na Espiritu. He is there with you right now. Andiyan siya sa iyo. Ang ating Panginoong Jesus, tapos na ang kanyang mission, tapos na ang kanyang gawain sa mundo. Kaya bumalik na siya kasama Ama sa langit. Jesus is no longer here on the earth. Wala na siya sa mundo. Subalit, ang pumunta rito, ang kanyang kapalit, sabi niya is, same of the same kind. Amen? Kapareho in nature, kapareho, power, kapareho sa lahat ng bagay, pero iba lang ang kanyang papel na gagawin sa aming buhay. And He is the Holy Spirit. Amen? Amen? Siya yung kasama natin lagi. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Huwag mong isipin na napakalayo ng Diyos sa iyo. Ang banal na Espiritu ay laging andyan. Kasama ka. Minsan lang hindi natin siya napapansin. Minsan lang hindi natin siya nararamdaman. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, maniwala ka na kasama mo siya. At kung ikaw ay patuloy na maniniwala na kasama mo siya, andyan siya sa iyo. Doon mo lang simulan mararanasan ang kanyang pangyarihan, ang kanyang gawa sa iyong buhay. So just talk to the Holy Spirit right now, church. Kausapin natin ang Holy Spirit. Pasalamatan natin siya
siya yung kasama natin. Kahit saan tayo magpunta. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you in this place. Lord, move among us. Hallelujah. Kumilos ka po sa bawat isa ngayon. Himuin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At hayaan niyo po na maramdaman namin, maranasan po namin ang inyong makilang presensya. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ay magsabi na Amen? Praise the Lord, praise the Lord. Sige po, makakapo na po tayo. Pwede mo sabihin sa katabi mo ngayon, sabihin mo, you look great today. Amen. Oh, sabihan niyo din naman ako. Maging KSP. Anyway, so bago po tayo magpatuloy, yan, alam ko medyo mainit, no? Mainit. Naka-full na yata, naka-full na ba yung ating aircon? Kasi summer, napakibukas na lang yung mga electric fan. Okay? Hallelujah. So bago po tayo magpatuloy, isa ko lang po i-welcome yung mga first time na dumalo dito ngayon. Okay? We want to know you. We want to welcome you. Okay? So, pwede pakita sa kamay sa mga first timers. Sa kamay. Ayan. Sige po. Sige po. Tayo. Papas. Yan, yung mga first time. Okay. Yan. Oh, by the way, no? Nagpapatuloy ang ating Bible School, no? Doon sa Taguig. Okay, ito yung sign ng Taguig. Okay. So nagpapatuloy ang ating Bible School saan sa Taguig. Okay? At yun yung mga classmates ko. They are from Narvacan. Okay? Narvacan, Ilocos Sur. Okay? Sa Ilocos Sur. And, of course, I'd like to welcome back. Welcome back. Wait. Listen to instructions, okay? Mga sudyani tayo. I'd like to welcome back Sister Alice. Remember Sister Alice? I call her, is it okay? I call her Alice the Turtle. Alam niyo bakit? Kasi lagi siya may dalang backpack. Parang bahay niya yan. Okay. And I want to welcome also Sister Estera. Okay? From Poland. Right? From Poland. Okay. Anyway, so, Walls of Salvation Christian Church, anong sasabihin natin sa kanila? You are welcome! Yun, makakaupo na po tayo. Bago ko rin po ipakilala yung magsasalita sa atin ngayon,
I want to introduce yung kanyang napakagandang may bahay, si Pastora Nanette, Pastora. Kanilang dalawang napakaganda rin mga anak, ayan si Abby at si sila dalawa din. Paula, ayan tama si Paula. Ayan. Okay. So, handa na ba tayo? Okay. Handa na po ba tayo? Lahat po ba excited ngayon? Okay. Sige po, hindi ko na po ipapatagalin. Gusto ko i-welcome isa po sa ating mga satellite church from Narvacan, Ilocos Sur. Isa po siya malapit ko rin kaibigan. Okay? Meron po silang napakalaking simbahan doon po sa Ilocos. I think ito ay 1/4 lang ito. At meron silang napakalaking sabi na natin ay lugar, no? Sa kanila. Anyway, let us welcome in our midst mga kapatid, Pastor Alfred Molina III. Welcome. Ito yung sign ng most of salvation. No problem. Okay, magandang hapon po. Sa'yo po ba kayo? Sige po, pray muna po tayo sa direct. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon po ito na ibinigay niyo po sa amin upang minsan pa po kaming makapagkulay-gulay ng mga salita. Panalangin po namin ang iyong pong pagsama ay patuloy niyo pong iparana sa bawat isa po sa amin. Kaya din po sa pamagitan po ng pagsama niyo ay lubos po namin maunawaan naman po yung mga bagay na nais niyong sabibig sa amin. Alam po namin meron kang gusto personal na ituro sa amin. Sige po, Panginoon, turuan niyo po kami, gumawa ka po sa buhay namin. Patuloy ka pong magbago, Panginoon, ng aming pong mga buhay. Maraming po salamat. Madakila ka po sa oras na ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dito, palakpakan natin si Lord. Okay, sapagkat meron po tayong sinusunod na series at ngayon po yung last Sunday, no? Para po sa ating pong tama ba ito? Para sa ating buong serye na Know What You Believe. Sabi mo nga sa katabi mo, Know What You Believe. Sa oras po ito, gusto ko pong magsimula po tayo na basahin ng aklat po ng Mateo. Aklat po ng Mateo, chapter 5, verse 16. Okay, Mateo, chapter 5, verse 16. Hinintay ko, ako nga palang parang ayaw. Okay, ito po. Nasabi po dyan, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Basahin ko po sa Tagalog, ang sabi po dito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Okay, kung babasahin po natin yung mga nakulang talata mula po sa
kapitulo pong ito po ay bahagi po ng sermon ng Panginoon sa bundok, kung naalala niyo po, kung saan ay tinuturuan po niya yung mga tagasunod niya. Parang yung katabi mo, tingnan niyo muna yung katabi niyo, tagasunod po ba ni Lord yan? Parang siya. Ano po? At bago po sa talatang ito, balik ko po yung talata, sa Mateo chapter 5, verse 13 and verse 14, ipinahayag po ng Panginoon, ang sabi po niya, kayo ang asin ng lupa. Sa verse 14 sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mapapansin po natin, doon sa talatang yan na binanggit ko, nung sabihin ng Panginoon na kayo ang asin, kayo ang ilaw, ang tinutukoy po niya dito ay yung identity ng mga mananampalataya. Na bago pa niya utusan, bago niya pa sabihin, bago pa ipahayag ng Panginoon sa mga tagasunod niya, yung talata pong ito, ipinakita muna po ng Panginoon ano ba yung identity ng isang tagasunod, ng isang mananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, ito yung identity mo. Kaya hindi po niya sinabi, bago po, para lang po mas maunawaan natin, hindi niya po sinabi sa simula na magpakailaw kayo. Ulitin ko, hindi niya sinabing magpakailaw kayo, kundi sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay ilaw. Ibig sabihin, hindi po ito option. Kasi yun po ay identity natin. Sabi mo ulit sa katabi mo, identity mo yan. Amen. At dahil ilaw po tayo, yun po talaga yung expectation na bilang ilaw, magliwanag tayo. Ibahagi natin yung pananampalataya natin, parang gano'n. Hayaan natin makita ng iba kung ano yung nasa atin. Hayaan natin matanggap din ng iba kung ano yung tinanggap natin. Palabitin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, ikaw ay ilaw. Magliwanag ka. Naalala ko po, kanina may binanggit po si Bishop doon po sa Taguig, sa ating pong church doon, kung gaano kahalaga yung mga parola. Sino pong pamilyar sa parola? Pamilyar po kayo sa parola? Sa mga lighthouse. Kung pamilyar po kayo doon, nung araw, hanggang ngayon naman, sobrang halaga nito, pero nung araw, may mga lighthouse po. Kung pamilyar po kayo doon sa kantang Let the Lower Lights Be Burning, yung isang hymnal song. Kung pamilyar po kayo doon. Nung araw, may mga lighthouse na nasa ibabaw sila ng isang yungib o kuweba. Sobrang halaga po nito sa mga naglalayag na barko. Yung bawat lighthouse po ito, meron siyang ilaw sa ibabaw, alam natin yon. Maliban doon, meron siyang ilaw sa ilalim, sa gitna mismo, sa sentro mismo ng yungib. Bawat barko na naglalayag, pag sumapit po, pag nagkaroon ng bagyo, napakalakas ng alon, ang gagawin nila, papasok po sila sa kuweba. Pero, napakadelikado po nun, kasi napakadilim, napakalakas ng alon, ang kailangan nila, unang makita yung ilaw sa ibabaw. Pero maliban sa ilaw sa ibabaw, para hindi po sila maaksidente, baka ang tamaan po nila yung gilid ng kuweba, mapapahamak po sila. Ang kailangan po nila, makita yung liwanag na nasa ibabaw, at makita rin yung liwanag na nasa sentro, nasa ilalim, sa sentro ng kuweba. Para mapasok nila ng diretsyong-diretso yung kuweba. At
makapagpahinga sila doon o makapanatili silang ligtas sa loob po ng kuweba. Kaya sabi, let the lower light be burning. Ano ang sinasabi ko? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yung ilaw na yun na nasa ilalim. Amen? At ano ang inaasahan ng Panginoon? Sa mundo pong ito, na tayo po ay magliwanag. Sa napakadilim pong mundong ito, tayo ay magliwanag. Sa pasama ng mundong ito, tayo po ay magliwanag. Ulitin mo ulit sa katabi mo, sabi mo, kapatid, ikaw ay ilaw. Sabihin mo sa katabi mo, identity mo yan. Magliwanag ka. Ang tanong, how can we shine in a dark world? Paano tayo magliliwanag sa madilim na mundong ito? Minsan, dami nating, buti na lang, hindi ganun yung katabi mo. Ang dami nating sinasabi sa mga nangyayari sa paligid natin. Sa kung saan tayo nagtatrabaho, sa eskwelahan kung saan tayo nag-aaral, sa bansa po kung saan nandun po tayo, ang dami nating sinasabi. Pero ang tanong, paano tayo magliliwanag sa napakadilim na mundo? Paano tayo magliliwanag sa eskwelahan? Paano tayo magliliwanag sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho? O paano tayo magliliwanag sa mundong ito? Meron tatlo pong bagay na gusto ko pong i-share sa inyo na napakahalaga pong maintindihan natin hango po sa talatang ito. Uulitin ko po ulit yung verse. Ang sabi po dito sa chapter 5, verse 16, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Unang bagay po, napakahalaga pong maintindihan natin, yung binabanggit po dun sa mga unang talata at maging sa talatang ito, yung sinasabing, you are the light of the world. Yung pong light na tinutukoy po doon, hindi po yung light na self-generated. Ito po ay reflected light. Sabi mo nga sa katabi mo, reflected light. Yung parang liwanag po ng buwan na nagmumula po sa araw. Ibig sabihin, dapat maging malinaw muna sa atin, hindi tayo yung source. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang source. Sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ang source. Amen? Dapat po nating maintindihan, your life is your new identity in Christ. Yung pong yung pong pagiging ilaw natin, ito po yung bagong pagkakilanlan na ibinigay sa atin o natanggap natin, hindi po dahil sa ang bait-bait mo. Hindi dahil sa ang galing-galing mo. Hindi dahil sa ang gwapo mo. Ang gwapo mo lang, no? Kundi dahil kay Kristo na tinanggap mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ito'y dahil kay Kristong tinanggap mo. Ang sabi po ng Panginoon sa John, ang sabi po dito, 8:12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ito po yung tinutukoy na liwanag. Ito yung dahilan kung bakit ilaw ka. Sabi mo ulit sa katabi mo, ilaw ka. Ilaw ka. Amen. Kung si Jesus ilaw at ilaw ka din, ibig sabihin, dala-dala mo siya. Nakikita siya sa'yo. Amen. Nalala ko tuloy, nung
Si Moses po, 40 days and 40 nights. Totoo, nung kausap ko po yung mga taga-Ilocos, habang nasa Bible school po kami, isa po ito sa pinaalala ko. Sabi ko sa kanila, hayaan natin na gamitin ng Panginoon yung Bible school sa atin bilang bundok ng Sinai. Paglabas natin sa Bible school, katulad ni Moses, dapat mas nagliliwanag tayo. Kasi ganun po yung naranasan ni Moses. Kung naalala niyo, umakyat siya sa bundok, 40 days and 40 nights, ano po, na nag-aayuno, kausap ang Panginoon araw at gabi, at pagkatapos po noon, ano po nangyari? Pagbaba po niya, hindi siya halos matingnan ng mga tao. Sapagkat si Moses po nagliliwanag. Yan po yung liwanag na kanina pa po ay pinag-uusapan natin. Amen? Nagliwanag po si Moses dahil nakasama niya ang Diyos. Nakita sa kanya yung hindi pangkaraniwang liwanag sapagkat sa matagal na panahon kausap niya yung Panginoon. Amen. Uulitin ko po, napakahalaga na maunawaan natin to sa pagnanais nating magliwanag sa iba. Araw-araw nawa, hindi po natin makalimutan ito. Kasi baka kung makalimutan natin, akala natin, gwapo lang tayo dahil gwapo tayo. No? Pogi lang tayo dahil pogi tayo. Amen? Sabi nga, kaya tayo pogi, presence of God inside. Sabi mo nga sa katabi mo, presence of God inside. Yun yung pogi, P-O-G-I, di ba? Amen? Sabi mo, you are so pogi. Dito, makikita po natin, baka hindi nagliliwanag, baka walang liwanag na nakikita sa atin, ay masyado na lang tayong umaasa sa kung ano yung nasa atin. Amen? Baka hindi tayo nagliliwanag sa school, baka hindi tayo nagliliwanag sa trabaho, baka hindi tayo nagliliwanag kung saan man, baka kulang na sa presensya ng Diyos. Kumbaga, yung ating mga buhay. Baka disconnected tayo. Kumbaga, ang ibig ko pong sabihin, napakahalaga po kasi na bilang isang mananampalataya ay iniingatan po natin yung ating ugnayan sa Panginoon. Amen. Yung ating buhay pananalangin, yung ating patuloy na pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Naalala ko nga, yung isang bagay na binanggit ni Pastor Bile, na sabi niya, bawat salita ng Diyos na tinatanggap nyo ay salita rin ng Diyos na ginagamit ng Holy Spirit para baguhin ang buhay mo. Para ayusin ka. Kaya napakahalaga po nun. Amen. Hindi po sapat na may kung ano lang tayo. Napakahalaga po na tayo po ay laging nakakonekta sa Panginoon. Kalabitin mo nga yung katabi mo, huwag kang lalayo. Amen? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga lumalayo ang Panginoon. Amen. Hindi naman siya umaalis sa tabi natin. Ang problema, sa maraming pagkakataon, tayo po yung bumibitaw. Sa maraming pagkakataon, tayo po yung nagpapamaya. Nalala ko tuloy yung araw, yung unang-una ko pong pastor, isang bagay yung lagi niyang binibilin sa amin. Isa raw sa pinaka matinding kalaban ay yung pagpapabaya. Sino dito? True to life story niyo. Diba? Huwag mo lang mag-pray ngayon, kinabukasan, ay bukas na lang. Diba? Sa susunod, ay bukas na lang. Sa pagbabasa ng Bible, ganun din. Di ba? Ay, total, marami pa namang Sunday, saka na muna ako aaten. Yung pagpapabaya at pagpapabaya at pagpapabaya. Akala natin, I can manage, parang gano'n. Total, kaya ko namang
Kaya-kaya ko naman, pwede naman akong bumalik agad, pwede naman ako magsisi, pwede ko naman ayusin kagad, pero sa pagpapabaya, napapalayo po tayo. Napapalayo doon sa siyang dahilan kung bakit nagliliwanag po tayo. Sa siyang dahilan kung bakit sinasabing tayo po ay mga ilaw. Pwede po ba natin palapakan muna yung Panginoon? Okay, bilang paalala sa punto kong ito, huwag niyo pong kalimutan, we don't produce light. We reflect Christ. Amen? Hindi po tayo yung dahilan kung bakit makapagliliwanag tayo. Hindi po tayo ang pinagmumulan ng liwanag. Amen? Kung bakit tayo magliliwanag dahil merong Kristong nasa atin. Mga mananampalataya, gusto ko lang po minsan pang ipaalala. Kasi kapag kausap natin yung mga hindi mananampalataya, lagi natin sinasabi yun eh. Hindi religion, relationship. Hindi religion, relationship. Hindi religion, relationship. Lagi natin sinasabi. Nawa, malinaw po sa atin kung gaano kahalaga yung relasyon. Na hindi natin pinababayaan yung ugnayan natin sa Panginoon. Amen? Kasi doon, mas makapagliliwanag po tayo ng lubos-lubusan. Isa pang palakpak para po sa Panginoon. Pangalawang bagay na napakahalaga pong maintindihan natin sa pagnanais po natin maging liwanag sa mundo po ito. Ang sabi po ng verse, let your light so shine before men. Yung sinasabi pong shine doon ay continuous action. Siyempre, ang linaw. Sabi mo ulit sa katabi mo, let your light so shine before men. Ibig sabihin, hindi po minsan lang. Ang tinutukoy po doon, sabi mo sa katabi mo, lifestyle. Ngayon, paano po ito makikita? Paano po ito makikita? Sa pamagitan po ng ating mga gawa. Diyan hindi po sinabing ipakita natin sa pamagitan ng ating sinasabi lang. Kundi sa pamagitan po ng ating mga gawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo lang iparinig. Sabi mo, ipakita mo. Napakahalaga po nito. Your light must be visible through good works. Amen? Ano sabi ng Titus 2:7? In all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility. Sabi po sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpakita kang uliran sa mabubuting gawa, sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng kawalang kasiraan ng kahinginan. Sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, importante yung ginagawa mo. Amen? Pwede kasi ang dami nating sinasabi pero hindi naman makita sa ating galaw, di ba? Hindi naman makita sa ating kilos. Nawa, hindi lamang po ang naaalala lagi sa atin yung mga sinasabi natin. Nawa, lagi rin naaalala yung mga bagay na ginagawa natin. Sa napakagandang halimbawa dyan, itong si Dorcas. Sino ang pamilyar? Pamilyar po ba kayo sa kanya? Nung mamatay siya, ano po, kung naalala nyo, ito yung nung namatay, iniiyakan po ng maraming tao. Amen. At nung habang umiiyak sila, alam niyo pong kinukwento nila? Yung mga mabubuti niyang mga gawa. Bago pa siya mamatay. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. May maaalala kaya niya?
Yung mga tao nung panahon yun, nung namatay siya, ipinapakita yung mga damit na ginawa niya. Siguro sinabi, ito yung bigay niya sa akin. Dahil sa kanyang kabaitan, ito yung regalo niya sa akin. At marami pang mga gawa niya. Yung ipinagmamalaki ng mga tao nung panahong mamatay siya. At ikinukwento nila kay Pedro. Nawa, bago po tayo kunin ni Lord, hindi po sermon lang yung iwan natin sa tao. Amen? Hindi kwento lang. Nawa ay maiwan din natin, makita din sa atin, lalo na po sa panahon po ngayon, ano? Marami po talaga naghahanap ng ebidensya. Sabi mo nga sa katabi mo, ebidensya. Tandaan natin, bagamat napakahalaga po, napag-aralan namin yun, kaya hindi ko pwedeng baliwala ngayon. Bagamat napakahalaga nung sinasabi natin sa ating pananampalataya, pero tandaan po natin, napakahalaga rin nung ginagawa natin sa ating pananampalataya. Amen? Ulitin ko, bagamat napakahalaga ng mga lumalabas sa labi natin, ano po, sa ating pananampalataya, pero napakahalaga rin po nung ipinapakita natin sa kilos natin, galaw natin, sa trabaho man yan, sa loob ng bahay. Kasi kahit pagka minsan, no, anong yaya mo dun sa parents mo, sa kamag-anak mo na dumalo, kasi ang sabi mo, naku, nakatagpo ako ng Diyos na napakabuti. Pero pag hindi po nila nakikita sa buhay mo na yung Diyos na nakilala mo, kaya kang magiging, malaki pong problema. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lalo kung kabataan yan, matuto ka munang maghugas ng pinggan. Kasi minsan problema po yan no? Marami po, sabi nga, lagi ko na narinig to, ayaw ko na sanang ulit-ulitin. Maraming mga kabataan ang sipag sa loob ng church, pero sa bahay, may hayak, ayaw humawak ng walis takbo. Ni ayaw humawak ng pinggan. Di ba? Kapag inutusan ng nanay, ng tatay, nako, no? Napakaraming, wait. Amen. Ay napakahalaga po nito na hindi lamang po sa pamagitan ng ating mga labit, ano po, ating ipinapahayag, ipinapakita yung ating pananampalataya. Sabi po diyan, let your light so shine before men that they may see your good works. Amen? Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw din. Para hindi may stroke. Amen. Alam niyo kung pahihintulutan lang po natin na ayusin tayo ng Panginoon sa bahaging ito, naniniwala po ako, maraming kaklase natin, padadala po natin sa simbahan. Amen. Amen? Maraming katrabaho natin, isang araw, kasama na po natin sa church. At yun po ay kalooban ng Panginoon. Amen? Kalooban po ng Panginoon, ako po, lagi ko sinasabi to, pag ikaw pumasok ka sa eskwelahan, dapat ang laging nasa isip ko, hindi ako pinadala ng Panginoon sa eskwelahan ito para lang makatapos ng pag-aaral. Sa dinami-dami namang eskwelahan, bakit dito pa? Sa dinami-dami namang tao, bakit sila pa? Ang dahilan sapagkat naniniwala po ako, gusto ng Diyos na gamitin ka sa mga tao yan. Gamitin ka ng Panginoon sa eskwelahan yan. Amen. Hindi ka nandyan para lang, isipin nyo, ang nakalulungkot po yun yung matapos mo yung buong high school, matapos mo yung buong kolehiyo, na wala man lang
isang tao na kung saan ay naging patotoo ka, nagliwanag ka, naging kasangkapan ka ng Panginoon. At minsan nakalulungkot dahil sa kabaligtaran yung nakikita po sa buhay ng maraming Kristiyano, buti na lang walang mga taga-walls na ganun eh. Buti na lang walang taga-walls. Sabi mo sa katabi mo, walang taga-ritong ganun. Dahil sa kilos at galaw, kaiba po dun sa sinasabi dito, nakalulungkot, minsan kung kailan yung nagmamarcha na, yung kukunin na yung diploma, tapos ang naghatid, nanay mo na Kristiyano, tapos nanay niyang Kristiyano, nagkakilala, nung palang kayo nagkaalam, ay, Kristiyano ka rin pala. 6 na taon na tayo magkasama, ngayon ko lang nalamang Christian ka. Ay, pareho tayo, Christian din ako. Hindi man lang kayo nagkahalataan sa loob ng 6 na taon. Amen. Isang kung kailan magre-resign ka na sa trabaho mong yun, saka mo lang nalaman na yung katabi mo pala dun sa lamesa ng matagal na panahon, Kristiyano rin ka pareho mo. Amen. Ang dahilan, kasi nga, kabaliktaran nung sinasabi sa talatang ito, yung nakikita sa'yo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, gusto kang ayusin ng Panginoon. Sige po, palagpakan. Okay, tayong talata. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo ang pananampalataya. Amen? Ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamagitan po ng ating mga gawa. Amen? Okay. Dahil alam kong gusto nyo ng manalangin ulit tayo. Pangatlo, number 3, sa mga nagsusulat. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Pangatlong bagay na dapat nating maintindihan sa pagnanais po nating maging liwanag sa mundo pong ito, tandaan natin na yung rason, yung purpose nung ilaw na nasa atin ay walang iba kundi yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Hindi ito para sumikat tayo. Hindi ito para purihin tayo. Amen? Kundi para ang Diyos ay maluwalhati. Sabi po dyan, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Ano pong rason? Ano po yung layunin? Ito po yung para maluwalhati yung Panginoon. Alam niyo, malaking tulong rin po ito. Kung malinaw po sa atin yung bagay po ito, para hindi rin po tayo magdalawang isip tuwing mag-share tayo ng gospel. Kasi sa maraming pagkakataon, sino po dito yung sa totoo lang, minsan kaya hindi ka makapag-share, natatakot kang ma-reject. Naramdaman niyo na ba yun? Parang kaya ayaw mo mag-share sa kaklase mo, kaya sa katrabaho mo, kapitbahay mo, o mga mahal niya sa buhay, kasi parang, paano kung hindi nila tanggapin? Paano kung hindi sila makinig? Pero lagi natin tatandaan, ang napakahalaga po, yung gawin natin yung parte natin, at ang magiging resulta ay maluwalhati po yung Diyos. Amen? Amen? Kasi sa totoo, hindi naman talaga tayo magbabago ng buhay nila. Hindi naman tayo magbabago ng buhay ng kaklase natin. Hindi tayo magbabago ng buhay ng kamag-anak natin, ng tatay natin, ng nanay natin, na gusto nating madala sa Panginoon. Ang gagawin lang natin ay yung kaya nating gawin. Ang gagawin lang natin ay yung bahagi natin. Na ang resulta gusto natin, maluwalhati yung Panginoon. Amen?
At ang babago sa kanila, ang Panginoon. Amen. Ang kikilos sa kanilang puso, si Lord. Kaya kung na-reject ka, ang importante, ginawa mo yung part mo. Amen. Kung tinanggihan ka, ang importante, ginawa mo yung dapat mong gawin. Na nais po ng Panginoon, na magliwanag ka sa kanila. Sa naising patuloy na maparangalan yung Panginoon. Naalala ko po sila Pedro, meron pong pagkakataon, ginamit po sila ng Panginoon para magpagaling ng taong matagal nang may sakit. Sa aklat po ng Gawa, chapter 3. Kung maririnig niyo po dyan, o kung mababasa niyo po dyan, pagkatapos po na magkaroon ng kagalingan yung matagal nang may sakit, nasabi po ni Pedro, ang lahat ng ito ay para sa karangalan ng Diyos. Amen? Amen. Dapat po malinaw sa atin yun. Gagawin natin ito na gagawin po natin yung pinakamabuti natin para sa ganun ay patuloy na makipakita yung ebidensya ng ating pananampalataya sa pamagitan po ng gawa. Ang hangarin po natin hindi para sa kung ano. Hindi para bigyan ka rin ng ulam kasi binigyan mo siya ng ulam. Gusto ba hindi? Hindi para balikan kayo ng mabuting bagay dahil ginawan nyo sila ng mabuting bagay. Hindi para sumikat kayo kung saan, kundi para maparangalan yung Panginoon. Maluwalhati ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan yung Panginoon? Amen? Hindi para angkinin yung glory. Amen? Dapat nga ganun no? Kapag meron tayong nagagawang kung anumang mabuting bagay sa iba, at pagkatapos ay pinuri po tayo, ibalik natin kagad sa Panginoon yung kaluwalhatiang dapat ay sa Kanya. Amen. Kasi yun yung rason, yun po yung purpose ng lahat ng ito. Nais po nating maluwalhatin yung Panginoon. Amen? Maaaring sa iba't ibang paraan po, bigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon para maging liwanag sa ibang tao. Bawat isa po sa atin, samantalahin natin yung pagkakataon yun. Magliwanag po tayo sa iba. Amen. Sapagkat naniniwala po ako, sabi nga ni Bishop kanina, grabe isipin niyo po, araw-araw may namamatay. Diba? At ang nakalulungkot, kung namamatay sila, na wala silang Kristo sa kanilang puso. Isipin nyo, namatay sila, kung mamamatay sila, saan sila pumunta o saan sila papunta. Amen. Hindi ko alam kung naranasan nyo na po yun, na meron kayong mga kwentong ganon, kahapon lang kasama nyo, kakwentuhan nyo pa, kahapon nakita nyo, nagda-drive pa. Naalala ko tuloy, merong isa pong pastor sa Bulacan, meron po siyang kausap na 17 years old. Sinisharean niya po ng gospel. Purihin ng Panginoon dahil yung pastor talagang prosecutor mag-share. Ang sabi po nung kabataan na 17 anyos, gusto ko naman pong maglingkod sa Panginoon. Gusto ko naman pong tanggapin yung ipinapangarap niyo. Kaya lang, bata pa po kasi ko, gusto ko munang i-enjoy yung pagiging kabataan ko. Total bata pa ako, siguro okay lang na hindi muna kayo. Pero kinabukasan po, yung pastor po ito, bumalik sa kanilang barangay, sa barangay ko saan nakausap niya po yung kabataan. Nagulat po siya kasi sa Bulacan ko, hindi ko alam dito, pero sa Ilocos po kasi, sa Ilocos muna. Sa Ilocos kasi, pag may nakita kang kahoy na umuusok sa harap ng bahay, palatandaan yun, may patay sa loob. Pag merong kahoy na umuusok, yung sinindihan nila, umuusok yung kahoy, may patay sa loob. Sa Bulacan naman,
pag may itim na kumot sa labas, ganun din ba dito? Hindi. Ano na dito? Ha? Ay, ngayon, moderno na, may tarpaulin. May tarpaulin. Pero sa Bulacan, pag may black sa labas, may patay sa loob. Nagulat siya, bakit may itim na kumot sa labas ng bahay? At nung inalam niya kung sino yung patay, yun pala, yung 17 years old, nakausap niya kahapon lang. Nang sabi, gusto niya naman tanggapin yung Panginoon. Kaya lang, bata pa siya, gusto niya munang i-enjoy yung buhay. Yun pala, yun ay pagkakataong binibigay ng Panginoon para sana tanggapin niya yung mabuting balita, tanggapin si Jesucristo, tanggapin yung kaligtasan, upang kung mangyari yun, sigurado siya doon sa pangako ng Panginoon na langit na bayan. Pero, ganun po yung nangyari. Ano po gusto ko sabihin? Ito po yung nakalulungkot. Sapagkat, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magliwanag sa mga lugar kung saan inilagay niya tayo. Sabi ko nga, sa dinami-daming school, ba't nandiyan ka? Sa dinami-dami ng kumpanya, ba't nandiyan ka? Hindi kaya talagang bahagi yan ng plano ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na gamitin ka sa lugar na yan, maging ilaw ka sa lugar na yan. At kung binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon para magamit sa lugar na yan, naniniwala ako, napakahalaga pong sinasamantala natin yung pagkakataon mo. Maging liwanag po tayo. Amen? Maging liwanag po tayo sa mga taong nadidiliman. At naniniwala po akong magiging napakalaking bagay po yun sa mga taong hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. Okay, bago po ako mag-pray ng pangwakas, naalala ko po nung 14 anyos pa lang po ako, 14 years old. Galing po ako sa youth camp. Pag uwi ko po sa bahay, nagulat ako, wala pong tao sa bahay namin. At nabalitaan ko po yung Shahim ko pala, nandun pala yung lahat ng mga kasama ko sa bahay kasi, ano man tawag doon, naghihingalo na. At dali-dali po ako pumunta doon sa bahay, napakaraming tao. Meron ng nag-i-Jesus, familiar po ba kayo sa nag-i-Jesus? Yung nagdadasal bago mamatay yung tao. Meron nagdadasal na nandun, pero alam niyo nung oras na yun, hindi ko na halos napansin. Yung napakaraming tao, ilapitan mo po yung tiyahin ko, 14 years old, ang daming matatanda sa lugar na yun. Sabi ko, tita, kailangan mo ang Panginoon Jesucristo. Kailangan mo siya sa buhay mo. Kailangan mo siya lalo na sa panahon ito. Sa madaling salita, naibahagi ko po yung mabuting balita habang umiiyak po ako nung oras na yon. Hindi ko na napansin yung hindi ko na naramdaman yung iyak, hindi ko na naramdaman yung takot. Shinare ko po sa kanya yung gospel ng oras na yon at tumanggap po siya sa Panginoon kahit hirap na siya. At naalala ko, akala ko nung araw na yon, kukunin na siya ng Panginoon. Pero nabuhay pa siya ng 2 days. Sunday, nasa church po ako, kaya alam kong totoo sa kanya yung naging pagtanggap niya. Pinatawag po niya ako sa church. Sabi niya gusto niya raw ng CD ng mga kanta ng worship. Parang gano'n. Kinalunisan, kinuha na siya ng Panginoon. Ano sinasabi ko? Bibigyan at bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magamit niya yung bawat isa po sa atin. Nawa, hindi po natin pakawalan yung bawat pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos para maging liwanag. Sapagkat uulitin ko po, identity po natin yun. Identity po natin yun. At ang expectation ko, bilang tayo po ay ilaw, magliliwanag po tayo sa buhay. Amen? Hindi po natin itatago yung liwanag na mayroon po tayo. Hindi po natin itatago yung kaligtasan na maaring maranasan ng iba sa pamagitan ng liwanag na makikita po nila
sa bawat isa sa atin. Pwede ba natin palakpakan yung Panginoon? Hindi po tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Mabuti po ang Diyos. Ulitin ko, mabuti po ang Diyos. Amen. Amen. Bago po ako mag-pray, alam niyo, natutuwa po ako sa Panginoon sa ginagawa niya po sa lugar ng Narbacan. Salamat po sa Panginoon kasi nakita ko paano hindi kailangang maging napakataas mong tao o di kaya may edad ka na para magamit ka ng Panginoon. Alam niyo sa Narbacan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Familiar po ba kayo sa Lifeline? Familiar po kayo sa mga small group? Sa Narbacan po, nag-aalaga po kami ng, kung di po ako nagkakamali, more or less 70 small groups. At alam nyo, marami po sa mga may hawak na small group, yung iba po sa kanila, nagsimula silang humawak ng small group. Like 13 years old, 14 years old. Nakita ko dahil laan po silang magpagamit sa Panginoon, ginagamit talaga sila ng Panginoon. Siguro, isa sa pwede kong ikwento itong si Angel. Si Angel, ilang taong kang humawak ng Lifeline? 13 years old. Nagtuturo na po siya ng Lifeline. Pero ngayon, ano na siya? Ilang taong ka na ngayon? 22 years old na siya ngayon. Ang gusto ko pong sabihin, hindi kailangan napakatalino mo, hindi kailangan napakagaling mo, hindi kailangan may edad ka na, hindi kailangan nagtapos ka ng kung ano para magamit ka ng Panginoon. Lalo sa loob ng eskwelahan, minsan hindi po kami makapasok sa eskwelahan. Hindi po kami makapunta sa loob ng eskwelahan kasi syempre hanapan ka doon ng ID. Sinong gagamitin ng Panginoon sa loob ng eskwelahan? Yung mga estudyante din, yung mga kabataan. Sa mga kumpanyang, ibang klase ng kumpanya, isipin nyo, sino yung gagamitin ng Panginoon sa mga taong nandun? Hindi naman kami pwedeng basta-basta makapasok. Kayo na inilagay ng Panginoon doon, naniniwala po ako, hindi aksidente naroon kayo. Naniniwala po ako na nakis po ng Panginoon na magliwanag kayo sa lugar na ito. Amen? Amen? Amen. Alam niyo, sa totoo lang po, tumatayo po ako dito. Kanina, nandun pa lang po ako parang gusto kong umiyak. Blessed na blessed po ako. Sa totoo. Kasi, sige, palakpakan natin sila. Habang nakikita ko kasing gano'n si Pastor Rainer, parang gusto kong umiyak. Natutuwa po ako sa Panginoon. Kanina nga nasa sasakyan. Bago pa dumating dito, gusto ko tanong si Pastor Rainer, Pastor, hindi ka ba napapagod? Tapos ngayon na yan. Kasi pwede naman sana ano eh. Ibig ko sabihin, pwede. Kailangan pa bang magdagdag pa ng effort? Si Pastor Rainer? Yung ba? Ngayon nga, parang mas naiintindihan ko kung bakit nilalaban ni Pastor Rainer yung wall of salvation. Parang salamat sa Panginoon. Amen? Kasi, naniniwala ko yun yung expectation sa atin, yun ang identity natin. Naniniwala po ako na inaasahan ng Panginoon magliliwanag tayo. Bilang ilaw. Amen. Na refleksyon ng napakalaking ilaw na walang iba kundi yung ating Panginoon. Amen. Kasi kung hindi magpapagamit si Pastor Rainer para sa kanila, sino yung gagamitin ng Panginoon? Amen? Kung hindi pa magpapagamit si Pastor Rainer sa mga narito, at naniniwala ko ganun din tayo sa mga lugar kung saan tayo nilagay ng Panginoon.
Amen? Nais po ng Panginoon na magliwanag tayo. Nais po ng Diyos na nagiging po tayo para sa maraming mga tao hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo po, napakadakila niyo po. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat dahil nakilala ka po namin. Salamat isang araw, isang napaka-espesyal na araw. Pinagharian niyo po yung buhay namin. Niliwanagan niyo po kami, Panginoon. Ngayon, Panginoon, narito po kami. Ang nais niyo ay maging kasangkapan po kami para maliwanagan din ang iba. Mga taong nahihirapan, mga taong nasasaktan, mga taong hindi napapansin, mga taong hindi binibigyan ng kabuluhan ng marami. Ang nais niyo lahat ng tao, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Ang nais niyo, Panginoon, ay maging kasangkapan kami para maliwanagan sila. Narito po kami, Panginoon. Tinataas po namin ang aming mga kamay. Ipinapahayag po namin ang aming pagpayag. Sige po, Panginoon, gamitin niyo po kami. Sige po, Panginoon, liwanagan niyo po kami. Liwanagan niyo kami ng lubos at liwanagan niyo pa po kami ng lubos. At maging liwanag po kami, Panginoon, sa mga tao kung saan alam po namin inilagay niyo po kami sa lugar na yon para maabot po sila, Panginoon. Maging liwanag po kami sa mga paaralan. Maging liwanag po kami, Panginoon, sa mga lugar kung saan nagtatrabaho kami. Maging liwanag kami, Panginoon, sa kanya-kanya naming mga pamilya, Panginoon. Hanggang isang araw, Panginoon, madala po namin sila sa inyong harapan. Makasama po namin, pinararangalan ka at pinaglilingkuran ka yung bawat isa po sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami na hindi po sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay niyo sa amin upang maging liwanag sa iba, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa oras po ito, naniniwala po ako. Isang araw, ang simbahan ito ay mangangailangan ng mas malaki pang simbahan. Ang iyong iglesia sa lugar ito ay mangangailangan ng mas malaki pang lugar sapagkat marami kang ililigtas sa lugar na ito, Panginoon. At gagamitin niyo po kami. Gagamitin niyo po ang inyong mga anak sa lugar po ito, Panginoon. Yes, we declare it, Lord. Marami pang mga taong magkakaroon ng kaligtasan sa lugar na ito. Hallelujah! At gagamitin niyo po ang inyong mga anak na makapangyarihan, pagliliwanag ng lubos ang iglesyang ito, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Sa inyo pong lahat ng karangalan, sa inyo pong lahat ng kaluwalhatian. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami maging sensitibo sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami po ay isinusugod niyo sa kanino mang tao. Banal na Espiritu, hayaan niyo po bawat isa po sa amin ay laging pagtiwalaan ka na hindi po dahil matalino kami, hindi dahil marunong kami, hindi dahil magaling kami, kundi dahil ikaw ay sasama sa amin. Magbabago ka po ng buhay ng maraming tao. Aayos ka po ng buhay ng maraming tao. Pagbubukas ka po ng puso ng maraming tao, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Yes, we declare sa lugar po ito, Panginoon,
banayad at makapangyarihan ka patuloy na gano'n. Yes, Lord, I declare, ino-honor niyo po at ino-honor niyo po ang kanilang mga pagpapagal sa lugar ng mga. Maraming po salamat. Sa inyo po ang lahat ng narangalan. Sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Sige ba makakuha tayo? Hallelujah! Are you blessed? Yes, pwede mong sabihin sa katabi mo, you are God's light. Amen? Sabihin mo pa rin, huwag mong itago ang ilaw mo. Huwag mong itago ang ilaw mo. Amen? Sino dito mga lighthouse? Sino ang lighthouse dito? Meron pong lighthouse dito? Sino? Sabi mo sa katabi ikaw. Ito yung sign ng lighthouse. Sign for lighthouse. Amen? Okay po, so handa tayo magbigay. Sa Panginoon. Meron mga envelopes dyan. Sa sleeve, no? Sa sleeve at dyan. Meron mga envelopes. Sa family ng Walls of Salvation, please, ilagay ninyo kung yan ay tithes or offering. So, lagay nyo na rin pangalan ninyo. So, are you ready to give? Okay? Sa ating magbibigay ngayon, gusto kong tawagin ang aking nakakaiba. Share. Hello. Good afternoon sa inyo. Before we give book, first and foremost, I'd like to thank Pastor Alfred po for his heartfelt message. And truly nga po yung message na i-share niya po sa atin. It reminds us that God has called each and every one of us to be alive, not only to those around us, but the world that we live in that is in need of hope. We are reminded that even in dark times, God can use us to shine and be an example for others. And as we reflect po sa word ni Pastor Alfred, we understand that one of the ways that we can be a light is through giving. When we faithfully bring our tithes and offerings before the Lord, hindi lang po tayo nagbibigyan lang po ng pera, kundi pinapakita po natin to God that we are sowing into the work of God's kingdom. And through our giving, ministries continue, lives are reached, and needs are met. And the light of Christ is spread even further. Our tithes and offerings is our expression of worship, obedience, and trust in God's provisions. It is our way of saying, Lord, everything I have come, or everything that came in my life, came from you. And I honor you with that, with what you have given me. So today, as we give, let us give with a cheerful and willing heart, knowing that our obedience and generosity can become a light that helps and lead others closer to God. Thank you. Let us all pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. We thank you for another blessed Sunday. And we thank you for that wonderful message by our pastor guest, Pastor Alfred. And today, Lord, I'd like to pray for those hands that will give today, Lord. I pray that they may give with cheerful hearts and the understanding that through giving we can be a light towards other people. And I'd just like to pray for everyone here, Lord. Whatever they may go, wherever they are going
which they are trying to handle. Lord, I pray that you guide them along the way. And I pray for the rest of the week, Lord, to bless us, to protect us, continue to look over us, Lord, and that we may look over others as well. So I lift you up, all the highest praise and honor and glory. Give us in your name the bread of forgiveness for our sins. In Christ's mighty name I pray. Amen. Salamat natin yung mga mga nights of love and so much. Okay po, so team bahay, nakapost na yung ating pong GC number and kung gusto po niyo malaman yung ating pong bank account number ay ilagay po ating yung mensahe and you can send with all the details. Amen! Are you blessed today? Yeah, okay. So, bago po tayo magtapos, no? Gusto ko lang tanungin, sino po dito yung nagdiwang ng kanilang kaarawan? Okay? Nagdiwang ng kanilang kaarawan, pagdiriwang at nagdiriwang ngayong buwan ng April. Taas ang kamay. Lahat ng mga birthday celebrants natin ngayon, pakita sa kamay. Ayun, madami. Dito wala. Wala ba rin itong April. Meron po. Megan. Pag-pray natin sila. Megan. Pwede ba lahat ng mga may birthday ngayong buwan ng April ay pumunta dito sa harap? Punta sa harap. Malay nyo, meron mong regalo sa inyo. Malay nyo lang naman. Okay. Wait. Tingin ko kayo dito, bigla lang po ako na, Alexa. paalalahanan din. Okay, yung ating mga kapatid. Sige po. Pag-pray ko muna sila. Basta meron ko sasabihin mamaya. Okay po. Sino pa may kaarawan ngayong buwan ng April? Meron? Marsha. Okay. So, yung iba dito, kay Jason. Okay, handito ka na lang. Stand on my right. Okay. Josh, gusto na dito sa iyong kanan. Okay. Interviewin natin sila. Brother Jason, kaya na birthday mo? April 19. Kamusta? And wala lang. Bigla ko nawala eh. Anyway, kailan ang birthday? Okay, April 22, Wednesday. Okay po. Okay. Joshua, kailan yung birthday mo? April 10.
Ikaw? April 30. Wow. Kayo po? O kahapon, mas malapit. Okay. So, pwede po ba natin iunat at ang ating kamay sa kanila? Ating panalangin natin sila. Okay. Ama naming Diyos, sa langit, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatiran ngayon na nandito sa harapan na sila po ay nagdidiwang at nagdiwang ngayon ay nagdiriwang o pagdiriwang pa ng kanilang kaarawan itong buwan ng Abril. Maraming salamat Panginoon dahil tunay nga po na kayo ang may akda at nagbibigay ng buhay. Ngayon po, panalangin ko, Lord God, na whatever desires that they have in their hearts, O God, that are in accordance to your will and purposes, Lord, grant them. Ipagkaloob nito sa kanila, Panginoon, at dalangin ko kung ano ang plano po ninyo, kalooban sa kanilang mga buhay, Lord God, ay ito po ay maging makatotohanan at kayo po, Diyos, ang magpalag ng kalusugan, Lord God, kalakasan, igawin niyo po sa kanila. We thank you, Lord God, dahil tunay nga pong wala pong imposible sa inyo. Lord, we bless them right now. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, maraming salamat. Si Joshua po, no? Joshua, okay lang. Okay. I'm just doubly touched right now. I'm just doubly touched right now. Alam niyo kung bakit? Kasi now we have part ng family natin. We have our deaf brothers and sisters. Amen? Si Joshua po, actually he is blind. Saan ang nagka? Saan ang botas? Saan ang botas pa siya galing? Yung ating mga deaf brothers and sisters from Valenzuela ngayon. Kaya yung mga taga-Paranaque, wala tayong dahilan para hindi makadalo ng church. Amen? I'm just touched. Because remember, John the Baptist's disciples, ano sinabi? When they approached Jesus, nung lumapit sila kay Jesus, tinanong, are you the one? Ikaw na ba? Ikaw ba talaga yung pinadala ng Diyos? O maghihintay pa kami ng iba? Tama? Sinabi ko nila yun. Anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus sa mga disciples ni John, kasi nakakulong na si Juan nun eh, nakakulong na siya. Sagot ni Jesus, sabihin niyo kay John, the blind see. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Marahil hindi siya makakita physically, pero nakita niya ang katotohanan ng Diyos spiritually. Believe it or not, si Joshua po, he is studying sa Bible school. Hallelujah! Siya ay magpapastor din. Woo! Amen! And, ano yung sumunod na sinabi ni Jesus? The blind see. And, listen, and the deaf hear. Paano nakakapakinig ang mga deaf? Eh talagang hindi sila makarinig. Physically, hindi sila makarinig. But, wait, there's more. They can hear spiritually through sign language. Okay? So, I'm
I'm just touched because God's Word, salita ng Diyos, no? At nagiging totoo sa atin ngayon. Amen. Ang bulag, nakakakita, maybe not physically, but spiritually. Makikita ng katotohanan. And the deaf are hearing. Low power. See? The laptop maybe have low power, but God has always great power. The deaf here. One of them, last family day, nagpa-water baptize. Sorry, sir, absent natin. So I just want to thank God and give glory to God kasi yung salita ng Diyos ay nangyayari sa aming kalagitnaan. Amen. Kapapuhin natin ang Panginoon. Hallelujah. I'm just so blessed. Kanina si Joshua, lumampas dito eh. Sabi ni Brother Leo, Pastor, di ba? Something nga. Papulin mo. Napulin ka. Thank you, Joshua, for coming. Amen. Kapapuhin natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Woo! Ay po natin tumayo. Fortunately, meron mga hindi makalapit po ngayon. So, it's okay. Matuloy po tayo. After po ng prayer, okay, aalis kasi meron po tayong big celebration. Amen? Ayan. Si Mrs. po, si Doktora ay merong niluto ng mga spring rolls, fish rolls. Okay, tusok-tusok. Simple lang naman. Pero tayo konting magsasalo-saluan. Amen? So, pinakain na tayo spiritually ng salita ng Diyos. Amen po. So, pinatapos po dito, kakain tayo physically. Are you all excited? Okay, sige po. Pwede po ba tayong magkapit-kapit ang kamay? Hindi ko na sasabihin kay Josh na pumikit. Grabe Josh, no? Pwede po lahat yung ako at pumikit except yung ating mga kapatid at mga deaf. Kasi hindi nila makikita ako sa tating natin manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa hapon na ito na pinadalog sa amin ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa mensahe na aming narinig ngayon na kami po ay mga ilaw ng sanlibutan na ito at hindi namin dapat itinatago yung ilaw na yan sa aming buhay. Pagkus ito po ay dapat namin pinapakita. Hallelujah. Dahil marami po mga tao na nakakailangan po sa inyo, Lord God, nakakailangan makapakinig ng mabuting balita o Diyos, na kailangan po na sila po ay mapahaginan nang sa ganon. Hallelujah. Sila din po, Panginoon, ay makakatagpo personally ang aming Panginoong Jesus Cristo. Ang sa ganon sila po ay maligtas at makaranas din po ng inyong biyaya at grasya, Lord God. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa na matanggal ang aming mga takot, ang aming pong ang pagiging mahiyain, Lord God. At bigyan niyo kami ng boldness, ng tapang o Diyos sa pagbabahagi ng inyong salita. Sa aming mga kaibigan, una sa aming pamilya, mga kaibigan, kasama sa trabaho, sa eskwelahan, Lord God, mga kaklase, at kung saan-saan naman kami ipadala, Panginoon, kami po ay maging handa
na magliwanag, hallelujah, at ibahagi ang inyong salita. Maraming po salamat po Diyos, pati na rin po dito sa pagbibigay, Panginoon, paspasan po ito at paramihin ang salita ito po ay magamit para po sa pangangailangan ng simbahan na ito at kami po ay maging daluyan ng inyong pong pagpapala sa maraming mga tao. I thank you Lord God at akin po ngayon ang inyong mga anak ay akin po tinataas sa inyong mga kamay pinagkakatiwala hindi lamang dito sa lugar na ito subalit sila po na nanonood ng live Panginoon. I pray that you bless them. Hallelujah. Ipuin po ang bawat isa ng aming buhay at dalangin Panginoon na hindi po kaming tukuban ng inyong banal na dugo at ingatan mula sa gawa ng kaaway. At Lord, dalangin ko rin po na tuloy nga po na ang inyong pag-ibig lamang ang aming maranasan araw-araw namin. Thank you Lord God at amin po binabalik sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng luwalhati, lahat ng pagsamba, parangal at pasasalamat. Dahil kayo lamang o Diyos ang karapat-dapat tumagal ng lahat ito. Thank you once again. This we pray and ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lahat po ay magsabi na, Amen. God bless you. Amen. God bless you, Team Bahay. See you again next week. So, wala po alis.